Motos Battle League, Rapolo Battle League, Combate 3. Nandito pa rin kami sa Azul Tuslubuwag, Gorordo, Cebu. Taka na, magingay ka para sa parating na laban natin. Siyempre, gusto ko muna pasalamatan Crown Manila, siyempre, Pastry Vapors, Cypher Philippines, Wild Max, siyempre sa Auto Beats, kay Team Kaaway. At gusto kong pasalamatan siyempre lahat ng mga tropang sumuporta dito at pumunta. At meron nga palang announcement ang Rapolo para sa inyo. Promote lang namin upcoming event, Kultura 3, 14th year anniversary ng Rapolo. Shout out sa tanan natin rin karon. Salamat sa tanan sa mga dumadapig na to diha. Kultura 3 sa August 30. The Plug sa Danau, August 31 sa Race 21. So solid nga line-up. Check lang nyo ang Facebook sa Rapolo na diha tanan. O shoutouts po sa Motos de. O shoutout si Doc Panda sa collab. Klaro naman. Via shirt klaro naman. Para nga pala sa kompletong detalye ng event ng Rapolo, tingin ko naman naabot pa yung upload nito. Check nyo na lang sa comment section, sa description ng video yung link para makita nyo yung poster. Happy anniversary syempre sa Rapolo. Palakpakan natin Rapolo. At Rapolo Turbo Hectic Connection. Yan, shoutout sa Rapolo The Concept Store. Para sa Kalunasan, kay Madam Eden, kay Utol Shan, shoutout sa inyo. Eto laban to sa kanan, nanggaling pa na Surigao. Magingay para kay MP3. Rapolo, Sir B, Asylum, Hendrix, Scoundrel Club. Sa kaliwa naman, galing pa ng mataas na Kahoy, Batangas. Magingay para kay Antonin. Antonin, Safe House, shoutout kay Tina Kaaway, Motos Battle League. Team Kaaway. At yun, nag-cointos kami. Nanalo si MP3. Pinili niya mauna si Antonim. Una banat kay Antonim. Combate 3. Pakinggan natin laban to. Game! Ganito kasi yung kwento. June 1, inalok ko na M-Site na sumali sa Motos Record. After ng battle ko sa Flip Top. Tapos ang audition piece ko daw, gawan ko si MP3 ng isang diss track. Antonim, tapos MP3. Katakot-takot Tsaka ako napuna. Kabaliktaran, tapos sabi ni M-Site, katapusan mo na. Ganito yung first verse. Para sa akin ay insulto. Makaharap ka sa diskurso kasi ikaw daw ay demonyo sa bakbakan. Kaya suntukan na lang siguro. Motos versus Rapolo, tapos bilangan ng punches para atin ang malaman. Sinong una yung pambato? Sinadnad? Tinanggalan niya ng buhay. Si Katana, mukhang Papa Jesus na long hair lang yan, pero pag nakatirintas, lumalabas ang sungay. Sino susunod sa salo-salo? Si Lil Strax. Di ba penpluma dapat yan? Bawal na ang pabago-bago. Kapag namukaan na yun ni Nego, di mo na mamumukaan yung kamukha mo. Sino susunod na fighter? Si MP3? Laki Nice, sir! Pero wag mo akong maliitin. Tandaan mo, may mga short na boxer. Tagalog at Bisaya. Isang todo na sapak. May combo yan lahat. Kaya nga nagsisimula pa lamang talagang sugod na agad. Simula, Tagalog. Sugod, Bisaya. Diba ganyan ang gusto nyo? Shaggy versus Sixth Threat. Mot versus J-Black. Tagalog at Bisaya pinag-aaway sa kanilang typical games. Nag-uunahan pa sa karera ang dapat magkakampi sa iisang race. Ganyan kayo, porket wala pang brakes para tumigil, sasampaling kayo ng stop sign. Akala nila big brain move na kapag in vain, pinagbabangga yung bloodline. You're getting into my nerves. Ganyan ang Bisaya Battle Rapper Starter Pack. Yung underdog syndrome, ginawa na nilang trophy. From rags to riches. Same old story. Oo na, pinaghihirapan nyo na yung mga pangarap nyo. Ang tanong, kayo lang ba ang one and only? Yang mentality nyo, pihitin nyo ng konti sa Luzon. Ganyan din kami mostly. At hindi to para kay 30 MP3, I'm not barking in the wrong tree. Kasi okay lang sana ako sa battle lang All good sa entertainer. Pero sa realidad, dapat ay peace. Hindi usapan sinong greater. Kung galit kayo sa Luzon, bakit kayo gumagamit ng Manila paper?
Inang mga to, idiot board. Taga Negros po ako. Laking Ilonggo. Sa Visayas di nahubog. Sa Luzon lang nagtaguyod. Di ko na kailangan ng Batanggenyo kung pampugot dahil maniniwala ka rin naman pag kinampas kita netong tubong Bacolod. Pagkahampas, mananalaytay sa tubong Bacolod ang dugong Bisaya. Mali ka ng sinabong, matatanto paglaon, at maaalala mo paghagupit ng Yolanda sa Kabisayaan kasi after 5 years kang babangon. Nagpapainit pa lang ako. Pasensya kung mamaya ka pa nila mapagkakapihan. Itong big fish nyo ay aalatin at mauugas sa akin kahit hindi pa naaasinan. Meron pa ako second verse at third verse. Huwag ka muna sanang manghina ngayon. Itinapat sa motos ang top dogs ng Rapolo at patunayan mo sanang kabilang ka doon. Kaya mag-ingat ka sa hinanda kong bitag, baka di ka na nila maisalba. At M-side, tapos na ako sa first verse. Gawin mo ng chorus yung diss back niya. Kanta ka na. Fine, unang banat, MP3. Okay din naman yung round 1. May mga angles na masakit. May mga boxer din daw na short. So okay, let's keep this brief. Mali ang yung atake. Yung angle mo, ang whack pre. Ang whack pre. Nagre-reference ka ng boxer tsaka shorts tapos apelido ko may panty. Dinis mentality ng mga Bisaya. Pues ako'y galing Surigao. Ngayon sasabihin ko to sa'yo. Sabihin mo yan sa Mindanao. Okay. Mataas na Kahoy, kanyang hometown. So, taga doon ka, pre. Mataas na Kahoy. Anyways. Antonio, kumusta? Akala mo siguro matatakot. Pues sa mga punto ko tinsulto kay matutot mabulabog. Kung akala mo puro lang ako Taglish, tsak na ulo ay sasabog. Ngayon magpapaulan ako ng mga linya na puro na Bisaya. Balik tayo sa Taglish! Kasi motos yung bisita para mapakita na they're skilled. Pinalabas kami sa comfort zone, makapasok lang sa battlefield. Pues fuck home court advantage. Mapaluzon, Visayas, Mindanao ay maglaland ang combo. Ako yung mas totodo. You'll see that I can pop a bitch kahit san, Antonio. Hindi to make or break na chance, ba't ba kinuha ka ni Zait? Nako, your game, it ain't advance, sadyang nauna lang ang hype. I'll break his face and make him dance ngayon na bumangga sa fight at magfe-fade away si Ank kapag kinumpara kay Mike. Kasi oo, sikat ka. Pero magkaiba ang dahilan kung ba't kinuha tayo dito, wag mong mamasamain. Sa unang round pa lang, dapat mo natong alamin. Ikay para sa market, ako sa culture. Magkaiba lang yung dating, alam ng crowd pangalan mo, habang alam ng mga MC anong kaya kong gawin. Alam ko na, alam mo din. You got the fame but not the game, ito ay suicide. What are you doing, Zait? Porket may pangalan, pinasalang, he's gonna lose this fight. Wala siyang haymakers na mabigat. Ang angles di pinag-isipan, he'll just prove me right na yung sumikat hindi bright na parang UV light. Kasi last battle namin sa gubat, bitch walang nakakagulat. Ay, last battle namin sa flip top, bitch walang nakakagulat. Habang sa zoning wala siyang match, ako nag-aapoy sa gubat. Di ba ang Anthony may opposite? Kabaliktaran, pues ngayon ay makikita mong tayo'y magkasalungat pagkat antonym ka lang habang ako'y walang katulad. Kasi si maraming nagsasabi na magkatunog lahat sa motos. Halos lahat. At totoo naman ba, hey? Yung iba, ginaya estilo ni M-Zite at naging special in a way. Eh ikaw, wala kang ginawang unique sa ganong style. Kitang-kita tang ina kung sino pa yung antonym, siya pa yung di kakaiba. Kasi kumpara kay Nego G at 30, hindi ka kasing savage. Ginatasan formula ng motos, pero sa skills walang advantage. Sa mga weak lang nagra-rampage, pero di pang total package. Nakuha nga ang formula, tas ang pinakita ay ang average. So step up, cause I'm someone that you can't outright. Sa pabigatan ng mga bara, wala kang chance outright. Kung di mo kayang galingan ngayon, then just tap out by if you don't stand out here, you should stand outside.
Black and white aming pagitan. Law student sa most wanted. Kung kumukulo na yung dugo niya, ako'y mananatiling cold-blooded. Magmumukhang below average. Isa siyang grizzly bear sa Arctic. Ako yung predator ng bobong bitch. Manlalamig tong antonym sa kanyang polar opposite. Nag-math bars. Sige, huwag na nating ikubli na hindi naman maririnig inyong volume kung walang power of 3. Volume, power of 3. 1 plus 1, 2. Ito yung second verse. Hangad ko sa Cebu, tos lubuwa. Kaso talagang expect the unexpected. Ang ibibigay nyo lang pala si Mike, yung headless chicken, with brain dead. Ito isang bala bilang babala, assassination sa inyong trump card ngayong hindi pa activated. At kung hindi mapalagay ay mapapalagay sa deathbed. Kaso itong inyong manok, halatang kulang pa sa laman. Yung utak at katawan ang solusyon, proven and tested. Papakainin ko to ng bala at hindi lang basta pellet. Hindi palyado ang armas. Nagpahinga lang yan saglit. Kasi bingi ang mga bala pero sumusunod sa kalabit. Nakahiga sila sa magazine maghapon pero tahimik ang bagsik at gagawin nila ang trabaho pag sila napatalsik. Kasi sino ba si MP3? Paano ba siya nabuo? Ganito. Choice of words ni Tipsy. Konti pa. Taglish eh. Tugmaan ng maestro. Taglish din eh. Di ba? 4-bar setup ni Sixth Threat. Taglish din. Pero balakid na mas nerdo. Exorcism nga ba ang rason kaya kinatatakutan to? Hindi. Talagang 4 na katauhan ang nasa katauhan mo. Isang poser na nawili porket panalo na aani para matago ang sarili o dinadaan sa dami. Pinagkabit-kabit niya ang tunog, iba't iba ang spirit, panay mimic siya ng lyrics, yan ang gimmick. Sinasapian siya ng gods, kaso hindi to astrophysics. Lumang tugtugin na yung MP3. Mukhang bago lang, palibasa, ika'y naka-remix. Kaya pala kaya niya sabihin nung round 1 niya na marami daw sa Motos, ginagaya lang si GL. Porket 4 na tao ang kalong-kalong sa kanyang bawat sabak. Dahan-dahang panggagaya para yung amat maging tama, inaamat-amat. Ginagaya mo si Sap, di ba? At proud siya doon. Sa flip-top, sinisigaw pa ng may gigil. Pero pag nagmumula sa Motos, tangina nyo, ginagaya nyo lang si GL. Pag si Sak ginaya, okay lang. Pag si GL, bobo kagad. Ayos din yung ceiling ng mga fan, nagiging double standard. Siya yung perpektong ehemplo ng MC na may mabuting asal. Ayaw niyang idamay ang kanyang asawa, nanay, anak at saka tatay. Pati ata ang nakaratay nilang patay na kapitbahay. Ang dami mong angal. Pag nandamay, sasabihin, parang di kayo nag-aral. Lahat na lang yata gustong ipagbawal. Tapos sasabihin pang sa sobra yung pagiging battle, nakalimutan nyo ng maging makatao. Yan ang lagi niyang ribatal. Pero tama ba yon? Yan ba ang ipagkakaloob mong inspirasyon sa mga susunod na henerasyon? O ang pinapakita nyo isang malinaw na implikasyon na ang sining na dapat pinalalawak ang imahinasyon, nilalagyan nyo ng limitasyon? Sasabihin ko ang gusto kong sabihin kahit pa makancel after. Sa sobra nyo pagiging makatao, nakalimutan nyo na yung pagiging battle rapper. Tangina nyo PSP. Walang pistol here. Pero magbe-breakdown ng buo mong pagkatao tsak natutudasin po. Magtawag ka man ng gods, baka siya pa bigla ang uunahin ko. Itong big fish ng Visayas tsak natutunawin, palulukain at kung susumahin mo, ultimo gulong ng palad bubutasin ko. Malimit silang manglimit ng mga tao sa paligid kung kailan lumalaki ang ulo tsaka kumikitid ang mga isip. Di ako magtitipid ng lyrics dito sa nag-aasta na nerd at hindi Bisaya ang tinutukoy ko kapag sinabi kong dapat mong abangan ng third. Chorus ka na ulit. Gago. Uy, nabuang to? Galit siya sa PSP, tas ako yung kausap niya, putang ina. Mali.
Teka. Sorry. O diba? Ang tawag dito, fake choke. Kasi yung lahat ng sinabi mo, na sinabi ko kanina, tawag doon, fake quotes. Wala akong sinabi na ganun. Sabi ko, kinukuha niyo si Mzite, hindi si GL. Hoy, nabuang naman ka. Mag-count-count yun ang imong ulo diri sa akong ribat. Kay ba ako di kakasabot ang tawagani kay libak. Yo, pero pansin nyo ba, halos lahat ng tumatak niyang linya puro pagbubuhat bangko. Sa pagraray merong potential, pero yung sulat pambano, kaya wag kang magmamataas-taasan. Hindi ka star, huy gago ka. And the world does not revolve around you kahit saan ka magpunta. Pero multi-talented daw siya. Battle rapper, co-director, spoken word at music artist. Ang kaso, sa spoken word lang naging top tier at sa ibang field wala nang promise. Pero tol, don't get me wrong. Di ko maitatanggi na ikay multi-talented. Ang kaso lang sa battle rap, sa multi ka lang talented. Ako, naging special pick ng Visayas. Kahit taga Mindanao, inangat ko yung league ko. At mula sumali ng Rapolo, 3 champion from Cebu na ang tinalo ko dito. Alam ko, this is not our full-time job. See, we don't do this every day. Pero iba yung may battle rap ang resume sa pang battle rap ang resume. See, for sure meron kang mga fans na palaging nai-impress. Ako, meron ding mga sumusuporta na sa akin nag-i-invest. Pero kung usapang resume, sobrang laki ng difference. Huwag mong i-confuse ang aking skills sa iyong hobbies and interests. See, kasi anong pinagsasasabi mo sa battle? Na future lawyer ka? E di sa future mo ipagyabang? Katangahan yan sa eksena. Bago mo kami paandaran, kumuha ka muna ng lisensya. Minamaliit mo kalaban mo dahil sa iyong pinag-aralan? Paano nga makakapalag? Abang okay naman, Brad. Di ka pa nga naging attorney, ang lakas mo nang mag-judge. Sobrang advanced niya mag-isip pero yung material walang greatness, walang pinapakitang bago, walang developmental stages. Di ka matatawag na advanced hanggat yung pen game walang changes. Sa listahan ng mga tinalo ko ka lang magiging latest. Kaya kung akala nyo may chance siya, mag-isip-isip kayo. Pag ako nag-tripmatic pikit, for sure one hit delete na ko. Asintado na yung target. Pag ako nag-click panis na to, maski si Bryce kay di katoo kung dili pa ni Mao. Yeah. Pero real talk, di ikaw yung gusto nilang mapanood. Sa bigger picture, you don't matter. Kilala ko lang yung mga yan. Alam ko what they're really after. Mzite, gusto nila yung labanan ng dalawang solid na mga rapper. Kaya sa next event, dapat kayo na ni John Leo ang mag-battle. Leo. Future attorney daw. Saka na daw sabihin, yung punchline niya nakaabang. Tapos sasabihin mo ako yung dadagdag sa latest na talo? Mamaya ka magyabang. Nangina to yung logic mo di applicable sa'yo, daya mo naman. Tapos, ito na yung huling verso ko sa diss track. Kaya idol, ito na ang explanation. Kahit masipat pa sa Bible, ang last verse, Revelation. Galit na galit nga pala itong bit sa mga nagtataglish. Pero sabik na sabik marinig ang mga katagang nagawa at na-practice. Ni Luns nung kalaban niya pa ang tanga ni si Mark Grease. Naghahanap ka ng mali sa mga nakalaban mo, yan ba ang tactics? Pues, papalpak pa ang mga dalang dynamics. Kung karagatan ng battle rap, kaharap mo ang Atlantis at kaya ka mas malutang kasi nga gawa sa plastic. Kasi plastic na kaibigan, sabi niya sa battle nila ni Pen. Siya di ay si Pen. Ang rapper na trying hard mag-taglish. Grabe ka dong. Pero pare, ito'y aking tanong. Aware ka ba na trying hard ka rin mag-taglish sa battle na yon? Example, sabi niya ining piece of cake kay makik. Gonna wait, feeling weak, iyang kapalaran, kapildihon, the fate is defeat, MP3 bars, beach, putang ina. Sumigaw pa. Kaya pala ayaw niya sa taglish. Kasi bagong lingwahe nilikha niya. Tagalog at Ingles ipinagsama. Bisaya at Ingles ipinagsama. Anong tawag nyo dyan? Inglesaya? Nang inang to, trying hard mag-Inglesaya ang puta. Kaya ka lang naman naging special pick kasi nakasentro ang mga kwento ni John Leo sa lumang modelo na to. Pero natanto nyo sanang pangit ang tunog ng MP3 kung nasa metro kayo.
Imagine, 4 pa lang battle mo sa flip top, di ba? Nabanggit mo pangalan ni Mr. Lefty 7 times. 7? Finiflex niya yan. Pero kung namimista ka lang kay Lefty, dito ikaw ang pagpipiestahan. Ginagamit ang pangalang na imprenta sa gubat tuwing may gera. Pero kung kanang kamay ka ng isang Lefty, ibig sabihin wala kang kwenta. Nagbisaya pa kanina. Hubog ka na na rapper. Tanga utak ko parang masok kayang bumasag ng language barrier. Kaya bilang paalala, ito side note, you'll get multiple shots sa ating combat. Parang Maddie Grace na nakakodak. Mapupuno ng bullet points tong mapapel na parang notepad. O notepad, papasabugan ka nitong little boy. Titigil na ang oras, wala na ring saysay mga alarm clock. Kahit gamitin mo ang chemo against cancer, makukulong ka sa kulungang walang padlock. Padlock! Pinasabog ko tong fat man. Magmumukhang Chernobyl buong downtown. Makakaranas ka ng hirap na mas masakol pa sa lockdown. Lockdown. Yung mga bomba, naka-upsize. Ako'y bangungot sa yung bad night. Kahit i-front mo ang backer mong si Lefty, makakaranas siya ng downside. Downside. Breakdown natin ha. Side note, notepad, padlock, lockdown, downside, side note, notepad, pucha. Ngayon lang darating ang satisfaction. Yung niyayabang yung train of thought, pinasabog lang ng chain reaction. Ganun, yung linya mong vital sign against kay cancer. Sige, pumutok sa comment yan. Walang tigil ang takbo ng views na parang Forrest Gump. Kaso sa aking chain reaction, ang ginamit, logic lang. Makakarinig ka rin ng one solid line. Toot! Pagsabog ng atomic bomb! Nagpasabog! Nabulabog! At yung sound nyo ay inarbor. Ganyan lumika ng atomic bomb. Talagang maingay ang reactor! Tanginang to, kaya M-Site. Ito na yung audition piece ko sa Motos Records. Sana malinaw mong nadinig. Tapos na ang session, ililigpit ko na tong mic at pupuluputan ko ng kable sa leeg. Nagbabala ako kanina, well just let them see. You should not mess with me. Dahil may masisira nga yung record dahil hindi mo na-save ang MP3. Ilang oras man umabot, waay ko labot. Sa lugar ng mga Bisaya, ako'y matapang na nanaog para sabihin lang sa'yong wala kang laban sa Ilonggo. Di ako galit sa mga taglish. Sinabi ko lang yun kay Pen kasi di bagay yung taglish sa kanya. Tsaka yung mga piece of cake, tsaka kick, ginawa ko lang yun para ma-explain ang logic niya. Ikaw, niloloko niya lang kayo. Kasi yung mga sinasabi niya, tang-ina walang konteksto. Kung ako naghahanap ng mali, ikaw gumagawa ng kwento. Pero 6 years ago, sumikat siya sa Pilipinas Got Talent. Dapat alam nyo na yan, mamen. Kasi 2024 na tol. Tas pinagyayabang niya pa rin. Bitch, nilagay ka sa platform na pangmasa. Malamang maraming viewers, di ka special, take it easy. Parang sinabi mong nag-chat yung crush mo, tapos 17 kayo sa GC. Pero pinanood ko audition niya, spoken word poetry yung talent. Sabi ko, shit, baka malalim. Pero tangina, wala rin. Malaman-laman kung mag-wordplay lang pala siya ng pagkain. Kamatis, para mabalanse ang tamis ng labis kong pagkakamis. Woo! Si Vice ganda na pailing! Si Vice ganda na pailing! Damn, son! Tapos winordplay mo yung siomai sa Show My Love For You. Damn, son! O diba? Pinakita ko lang siya, hindi malalim, tsak walang palag mga repa. Estilo mo na yan nalanganin, di yan pangambag sa eksena. Di pa malakas ang hinain, tangina ang wak na ng tema, pinaglaruan ng pagkain, walang nilapag sa lamesa. Kasi laging pinagyayabang na may million views siya. Pues dapat nyo din tong malaman na since 2021, wala siyang video sa kanyang channel na umabot ng 2,000. Yung million views, wala sa channel niya. That's why he cannot be trusted. Pag nagkwento, di kompleto, pero feel niya na it's valid. Ganyan ba talaga pag laos ka na, pagkatapos feeling big sa market, always bringing up the millions but not keeping it 100? Kasi may battle din sila
sila ni Batang Rebelde. After ng laban, in-announce na promo lang. Pero si Gago ay nag-effort. Nakiusap kay M-Zite na yung panalo, idagdag sa kanyang record. Pwede pala yung Zite. Ikaw naman, pumayag ka. Ang swerte naman ni Senyorito. Baka pag na-offend ko to ngayon, ipadelete niya rin yung video. See? May nadagdag nga sa resume, pero wala sa skill set niya. Di pa sapat talento mo sa circumstances given na. Pero dahil MC ka ni M-Zite, malamang may interest siya. Niregaluhan ka pa ng panalo para masabing gifted ka. Mga MCs, patanong ko nga kayo, kung promo lang yung laban, yung panalo ba hinihingi? O di ba? Kahit sinong tanungin ang isasagot nila hindi. Wala kang credibility. And your whack lines suck. Feeling unique as if naman ikaw yung mas my class. Parang Drake sa hood ni Kendrick as you act like such. Unique ka lang sa dahilang ikaw ay not like us. Ako, halos lahat ng nakalaban nilang pasok ko sa pavement. Pinagtiyagaan ko aking placement. Di mo ma-question sapagkat bawat panalo ko ay statement. Ako yung mas malawak sa atin. Buong lakas mo'y kulang pa. Mataas na kahoy ka lang galing, tol ako sa gubat na. Yo, kaya kahit wala akong million views, palaging merong gasoline. Habang siya, lightweight, sobrang dali niyang sapulin. Kaya obvious na siguro, tol, kahit sinong tanungin. Kung ako ay magaling, tangina, dapat alam nyo na ano yung antonym. Ang dami nila para sa laban! Yo, Motos Battle League! Kung Battle 3, Visayas Division, magingay pa kayo isang pesos para sa laban. Sobrang solid na laban. Gusto ko munang pasalamatan syempre Azultos Lubua sa pagpapairam ng venue palagi. Rapolo, kay John Leo, kay Tata, sa Rapolo Turbo Hectic Connection, yan. Rapolo, The Concept Store, check nyo yan. Takin na, panalo tayo lahat doon, pero kailangan natin ng boto. Ang boto ng Urado, 3-0. Magingay para kay MP3. Yan, shoutout muna sa Safe House ulit, kay Christina Maris Kaaway, sa mga tropa kong taga-Matalas na Kaaway, sina JD, sina RP, sina Pat, sina Ron, si Biades nandito sa Cebu. Yan, ay Matina Musika. Shoutout, peace, thank you. Congrats kay MP3. Congrats din kay Anthony. Shoutout Scoundrel Clothing, salamat sa armor. And Dumudoong Rapolo, Serve League Asylum, 620 Family. Judges. Yo, let's usapan pala, no? Binoto ko si MP3. Para sa akin, yung dikit na round lang is round 2. Technically, MP3 talaga. Wala akong masabi. Shit, by MP3. Yo, Clay nga pala. Binoto ko dun si MP3. Para sa akin, binoto ko si MP3. Malakas na sinimulan ni Antonym yung round 1 about sa distance. Maganda rin yung kinilabasan ng round 3. Kaso pag bumabanat si MP3, talagang nangihibabaw yung material ni MP3 ang all 3 rounds. Yo, Lawrence, binoto ko sa MP3, 1 and 3. Ito, binigay ko kay Antonym. Malakas naman ang kada round ni Antonym, pero natripan ko sa 1 and 3 sa MP3. Round 2 kay Antonym.